kabutihan sa atin. Welcome po kayo sa gawaing ito. As we remember the sacrifices of our Lord Jesus Christ on the cross of Calvary, just to pay the penalty that we supposed to pay. Kaya lang kahit bayaran natin yan, tadtarin man tayo ng pinong-pino, hindi pa rin po tayo sapat o hindi tayo capable upang bayaran ang kabayaran ng kasalanan. Sapagkat ito ay spiritual, mga kapatid. Kaya naman po, pagbulay-bulayan natin, nag-iba po yung takbo ng ating programa today. Dati po may pinagsasalita ako para sa 7 last words. Ngayon naman po, pagbulay-bulayan natin ang napakahalagang dahilan ng isang buhay na totoo sa Panginoon. Ano po? Kaya po, hinihiling ko ang lahat na tumayong muli bilang pagbibigay galang sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At habang binabasa po natin ito, hayaan natin ang mga sinasabi natin ay magmula sa kaibuturan ng ating mga puso. Kasi maging sa pananampalataya man, sabi, nananampalataya ang puso at sinasabi ng ating mga bibig at tayo'y naliligtas. Ganyan po kamakapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya muli natin itong basahin. From the bottom of our heart, let our mouth speaks. Sige po, babasahin natin ang John 6, verses 35 and 37, 38 to 40. Let us read. Ito po ay sa version ng Ang Salita ng Diyos, Biblia. Verse 35, ang sabi, basahin natin, nandyan po sa PowerPoint. Sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang pagkain na nagbibigay buhay. Ang sinumang lumalapit at sumasampalataya sa akin ay hindi na magugutom o mauuhaw kailanman. Verse 37, ang lahat ng taong ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Verses 38 to 40, sapagkat naparito ako mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng aking amang nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na huwag kong pabayaang mawala ang kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin. Sa halip ay bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat kalooban ng aking Ama na ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita, tayo po ay manalangin. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinapupurihan ka namin. At itinararangal namin, Panginoon, na sa mga sandaling ito'y nakatayo kami sa iyong harapan upang muli ay gunitain namin ang iyong pagpapakasakit. Bagamat hindi ikaw ang napako sa krus, ang pinakamahalaga sa iyong ipinako sa krus, ang kasya siya mong anak na pinakamamahal, Panginoon. Napakasakit marahil sa iyong kalooban ito, sapagkat ang kaisa-isa mong anak na walang bahid kasalanan ang nagdusa para sa aming lahat. Ngayon po, Panginoon, hinihiling po namin sa inyo, mangusap kayo sa aming mga puso. Ilagay mo, Panginoon, ang lubusang pagtitiwala
sa iyong kalooban, sapagkat ipinamalas mo na sa amin ang kadakilaan ng iyong pag-ibig na yan. Wala itong kapantay, wala itong katulad, wala itong maaaring ibayad na anuman, sapagkat ito ang pinakadakila at pinakamamahal mong anak. Sa hapong ito, Lord, hayaan mong uli naming maisip at mapagbulay-bulayan ang lahat ng ginawa mo para sa aming lahat, upang patuloy na mamutawi sa aming mga labi, bagamat kung minsan ay marami kaming pagsubok na pinagdaraanan, ay mamutawi sa aming mga labi ang patuloy na pasasalamat. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa aming lahat. Hayaan mong maingat naming laging maibalik sa iyong papuri ang karangalan, ang kadakailaan, magpakailanman, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. At inaanyayahan po namin ang mayaman mong presensya, Banal na Espiritu. Turuan niyo kami upang patuloy naming maunawaan ang napakabuti mong salita. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming samo at dalangin. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Makakaupo na po kayong lahat. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan sa hapong ito ay pinamagatang Jesus, indispensable for a real life. Sa Tagalog, si Jesus ang pinaka-kailangan at hindi maaaring mawala para sa ating kaligtasan. Kailangan po natin siya. Amen po ba kayo doon? Purihin ang Diyos. Ang mga talatang ating binasa ay isa sa pinakadakilang talata sa Bagong Tipan. At mayroon tayong dalawang bagay na dapat pag-isipan. Una, anong ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niyang, ako ang pagkaing nagbibigay buhay? Suriin po natin itong isa-isa dahil today bubusugin po tayo ng kanyang mga salita. Sapagkat ang kanyang mga salita ang pagkain ng ating mga kaluluwa. Mamaya po sa awat biyaya ng Diyos, kakain po tayo para sa pagkaing pisikal. Pero ngayon po, kakain muna ang ating mga spiritual body. Amen po mga kapatid. So ihanda po natin ang ating mga sarili at buksan nating mabuti ang ating puso. Tulungan tayo ng Banal na Espiritong maunawaan natin itong mabuti. Okay, suriin natin isa-isa. Bakit sinabi ni Lord Jesus Christ, ako ang pagkaing nagbibigay buhay? Una, kaya niya sinabi ito, ang sabi, bread sustains life. Bread sustains life. Ang tinapay ang nagbibigay lakas upang mabuhay. Amen po? Kung wala ang tinapay, hindi makapagpapatuloy ang buhay. Amen po? Abay, mamamatay tayong lahat. Magugutom tayo. Subukan mong hindi kumain isang araw. Ano po? Manlalambot ka dahil kailangan mo ng sustenance sa iyong physical body. Pangalawa, but what is life? Ano ba ang buhay? Malinaw, may malalim pang kahulugan ang buhay. Right now, we have physical life. Pero higit pa rito. Kaya nga po, ipinako sa krus ang ating Panginoong Hesukristo dahil ang gusto niyang ipagkaloob sa atin ay ang buhay na totoo. Kaya nga sinabi niya, ako ang tinapay na nagbibigay buhay.
Hindi sapat na tayo ay nabuhay. Ano po? Buhay ang ating katawang pisikal, pero maaari ring patay ito. Oh, bakit? Kaya nga sabi, unless a man be born again, he cannot enter or see the kingdom of God. Malibang ang tao'y ipanganak na muli, hindi niya mauunawaan o matatanggap ang tunay na tinapay ng buhay. Buhay na totoo, hindi yung buhay na narito. Kasi itong buhay na narito, pansamantala lang. This is not forever. Ang pinag-uusapan nating buhay ay yung buhay magpakailanman na hindi mamamatay. Kaya nga pong mahalaga. Sabi malinaw, may malalim pang kahulugan ang buhay. Hindi lang dahil buhay ka, physically, kundi spiritually. Spiritual na buhay ang tinutukoy dito, mga kapatid. What is this new spiritual meaning of life? What is the new spiritual meaning of life? Ang sabi, real life is the new relationship with God. That relationship is made possible only by Jesus Christ. Apart from Him, no one can enter it. Ang sabi, ang totoong buhay ay isang bagong relasyon sa Diyos. At ang relasyong iyon ay naging posible sa pamamagitan ni Hesukristo. Hiwalay sa Kanya, walang makakapasok doon. Kaya nga po, napakatibay na salita ang John 3:3. Maaaring naglalakad ang tao, buhay ang kanyang physical na katawan, pero patay ang kanyang espiritu. Bakit? Hindi niya mauunawaan. Kagaya yung pinag-uusapan natin ngayon, hindi niya mauunawaan ang mga bagay na spiritual kasi siya ay patay spiritually. Kaya mahalagang maipanganak na muli ang tao. Kasi kung hindi siya ipanganak na muli, hindi siya karoroonan ng banal na spirito na nag-i-enable sa isang taong ipinanganak na muli na manampalataya at tanggapin ang biyaya ng Diyos sa Kanya. Ito po ang ibig sabihin ng born again, mga kapatid. Kaya nga wala tayong iniambag dito para tayo ma-born again. Ito po ay biyaya ng Diyos, kalooban ng Diyos. Sabi nga, it is a gift from God. So that no one can boast. Para walang magmalaki. Talaga naman, kahit anong gawin mo, hindi mo man kayang ligtas sa sarili mo eh. O hindi sana yung mga taong mayayaman na saksakan ng yaman. Ewan ko kung kaya pa nilang bilangin yung mga trilyon-trilyon daw. Ano po? Pero ano magagawa noon? Papel lang iyon. Pero ang tunay na buhay, wala sa kanila. Patay sila spiritually, mga kapatid. Kaya nga mapalad tayo na nakarinig ng katotohanan. Sabi, maririnig mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Kasi kung hindi mo alam ang katotohanan, matagal ka ng tao, hindi mo pa alam na patay ka pala. Di po ba? Kahit ubod ka na ng tandang na buhay dito sa mundo, dito lang sa mundo ka mabubuhay. But after this life, wala na. Bagamat buhay, dahil tayo yung mga immortal na mga tao, ang kaluluwa natin ay hindi mamamatay. Pero, ang lubusang pagkahiwalay sa Diyos ay isang napaka-tinding kamatayan. You will be separated forever and ever. Hindi bali sana kung millennium lang, 1,000 taon, may katapusan. Hindi, wala eh. Eternal separation from God. Habang panahon, walang katapusan. Kaya nga po, kahit na masakit,
sa kalooban marahil ng Ama, ang mangyayari sa kanyang anak before it happened, nandun na. Doon pa lang, sa Genesis 3:15, inihola na ang pagliligtas ng Diyos Ama sa sangkatauhan. Dahil right there and then nagkasala si Adan at si Eva at meron ng kahatulan. Doon pa lang napahiwalay na ang tao sa Diyos. Subalit, ang kahabagan ng Diyos, ang mas nauna sa Kanya sa ating lahat. Kaya pinagpakasakit niya ang kanyang anak na si Jesus. Kayong mga magulang, marahil, makaka-identify kayo sa nararamdaman ng Diyos Ama para sa kanyang anak. Hindi po ba? Nakaka-identify kayo. Yung madapa nga lang ang anak niyo, mahulog sa hagdanan, may mangyari, may sakit. Masakit na sa isang magulang. How much more? Yung makita mong nagdurusa ang iyong anak sa isang kasalanang hindi niya nagawa. At hindi bali nga sana kung yung parusa sa kanya, ganun lang. Pero napanood natin, ang sabi nga, kulang pa yung napanood natin The Passion of Christ. Kulang pa yon mga kapatid, kasi sinasabi sa kasulatan, hindi na siya makilala bilang tao sa tindi ng parusang ipinataw sa kanya nang dahil sa atin. Baka isipin niyo pong mabuti yan, mga kapatid. Kaya kung ihahambing ang mga pagdurusa natin dito sa lupa, wala po iyang katulad. Hindi mo pwedeng ihambing yung mga pagdurusang yan sa tinambong pagdurusa ng bugtong na anak ng Diyos doon sa Kalbaryo. At ng Diyos amang nasa langit. Dahil bilang ama niya, napakasakit marahil ng kanyang nararamdaman. Just for us. Just for us to be redeemed from that penalty na tayo naman ang may kagagawan. Amen, mga kapatid? Amen. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Diyos? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Number 4, ang sabi, without Jesus, there may be existence, but not life. Kaya nga po mahalagang marinig ng mga tao ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kasi nga po, kung wala si Jesus, yes, nag-i-exist ka, buhay ka. Pero walang buhay na totoo. Hindi ka buhay. Wala kang ginustong buhay. Nung ako hindi born again, ang lagi kong kumita ng maraming pera para yumaman. Kasi sabi ko sa sarili ko, nakakasawa ang maging mahirap. Kasi nakita kong paghihirap ng aking mamanggulang. Wala akong hinangad. Naakala ko, kaya ko sa sarili ko ang mga pangarap na yon. Pero salamat na lang at nagpakilala ang Panginoon sa akin. Dahil sabi nga, kanina nung binasa natin, siya ang pumili sa atin, hindi tayo ang pumili sa Kanya. Upang maging, kanino? Sa Kanya. At iyon ay sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. Dinala na tayo sa Kanyang anak. Mga kapatid, kaya yung mga pagkakataon na narinig mo ang ebanghelyo at binigyan ka ng pananampalataya sa tulong ng Banal na Espiritu, take note. Ang Banal na Espiritu ang nagbigay sa iyo ng isinubong ka. Kumbaga, yung promptings, ginawa ng Holy Spirit yan sa iyo, to believe, to accept the invitation. Not you, not me, not anyone else.
ang banal na Espiritu. Para ikaw ay manampalataya at totoong maranasan mo ang isang buhay na ganap na si Jesus lang ang pwedeng magbigay sa iyo. Amen po mga kapatid. Purihin ang Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Therefore, if Jesus is indispensable to life, He may be described as the bread of life. The hunger of the human situation is ended when we know Christ and through Him know God. Take note, the hunger of the human situation is ended when we know Christ and through Him know God. Hindi natin talagang tahasang makikilala ang Diyos Ama kung wala si Jesucristo. Malinaw na sinasabi po iyan sa kasulatan. Ano po? Hindi tayo pwedeng mangahastap tumiretso sa Ama dahil merong banging naghihiwalay between God and man, and only Jesus. Only Jesus can bridge that gap. Siya lang ang natatanging tulay na pwede nating tawiran bilang tao patungo sa Diyos Ama. Dahil we are not holy, we are sinners. Lahat tayo makasalanan, walang karapat-dapat. Mga kapatid, napakabanal ng ating Diyos. Kaya nga po walang makakakita sa Kanya. Sabi nga, mamamatay ang makakakita sa Kanya. Ang Diyos amang kabanal-banalan sa lahat. At para yung tulay na yan ay maging posible, hinayaan niya sa takdang panahon ay mangyaring maisilang siya ng isang birhen sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Birhen si Maria nung ipanganak si Jesus. Nilimliman siya ng Espiritu Santo upang mabuhay ang binhi ng Diyos sa kanyang sinapupunan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At nung siya ay ipanganak at isilang ang bugtong na anak ng Diyos, doon na nangyari. Natupad ang napakadakilang pangako ng ating Amang Diyos na nasa langit. Subalit, after 33 years on earth, ang pinakamasakit na maaring maramdaman ang Diyos Ama ay kanyang naramdaman noong lubusan niyang ialay ang kanyang anak sa pamamagitan ng krus upang magkaroon tayo ng tulay patungo sa Kanya. Ang krus ni Jesus. Hindi po ang krus ang nagliligtas, yung ipinako sa krus, mga kapatid. Amen po mga kapatid. Huwag tayong magkakamali. Dahil kung minsan nababaligtad, ang pinupuri ng tao yung krus. Walang katuturan ng krus kung hindi namatay si Kristo sa krus. Si Kristo ang dahilan. Mga kapatid, si Kristo lang at wala nang iba pa. Ang sabi, the restless soul is at rest. Noong makilala mo si Kristo, at sa pamamagitan ni Kristo, nakilala mo ang Diyos Amang lumikha sa iyo. Sabi, ang kaluluwa mong walang kapahingahan ay nagkaroon ng kapahingahan. The hungry heart is satisfied. Ang iyong gutom na puso ay nabigyan ng kabusugan, mga kapatid. Pakanamdamin po nating mabuti ito
The restless soul is at rest. The hungry heart is satisfied. When we have Jesus, we can cross the bridge going to the Father, the creator of everything, seen or unseen, through His Son, Jesus Christ, our Lord. Amen po mga kapatid. Pangalawa, sige po, ipalakpak niyo, huwag niyo pigilan. Siya lang ang dapat tumanggap niyan, wala nang iba pa. Pangalawa, ang mga talatang ito ang nagbubukas sa bawat hakbang ng buhay sa pananampalataya. Yung mga talatang binasa natin kanina sa Juan, ang mga talatang ito ang nagbubukas sa bawat hakbang ng buhay, pananampalataya. Bakit po? Una sa lahat, we see Jesus. Nakita natin si Jesus. We see Him in the pages of the New Testament, in the teaching of the church, sometimes even face to face. Ano kaya ang pakiramdam kung makita mo si Jesus ng mukhaan? Kung nanonood po kayo ng balita, sa digmaan sa Middle East, napakaraming mga Muslims ang nagpapatotoo na nakikipag-usap si Jesus Christ sa kanila ng harapan, face to face, through dreams and vision. Mga kapatid, sa hirap ng pinagdaraanan nila, sa hostility na pinagdaraanan nila, sa mga predator nila. Masasabi nating predator kasi walang paggalang sa buhay itong mga dinidigmang ito ng Israel at Amerika. Nakikipag-usap si Jesus at binibisita sila at nagpapakahayag si Jesucristo sa kanila. At dahil dito, sila ay nakapanampalataya kay Jesucristo at natanggap nila ang buhay na walang hanggan. Napakapalad ng taong pinahayagan ng Ama at dinala sa kanyang anak na si Jesus. Ano pa ang pinahayag ng mga talatang binasa natin? Pangalawa, having seen Him, we come to Him. Dahil nakita natin siya sa mga talata sa Biblia, tayo ay lumapit sa Kanya. We regard Him not as some distant hero and pattern, not as figures in a book, but as someone accessible. Nakilala natin siya hindi tulad ng isang malayong bayani o anumang pamarisan, kundi o isang figure, isang bayani sa isang libro. Subalit, isang malalapitan. Amen po? Lumalapit ba kayo kay Jesus pag kayo may kailangan? Pakatandaan natin lagi, ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. And no one goes to the Father except through me. Walang makakalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya, whenever we pray, whenever we need something, all in the name of Jesus. Hindi tayo pwedeng dumirekta sa Diyos Ama. Lahat sa pamamagitan ni Jesus. Dahil siya ang nagbigay sa atin ng access patungo sa trono ng biyaya ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen! Purihin ang Diyos! Ano pa? We believe in Him.
That is to say, we accept Him as the final authority on God, on all humanity, on life. Nanampalataya tayo sa Kanya. Ang ibig sabihin, tinanggap natin siya bilang isang otoridad, nag-iisang otoridad sa Diyos, sa mga tao, at sa buhay. That means that our coming is not a matter of mere interest, nor a meeting on equal terms. Ibig sabihin, ang paglapit natin sa Kanya ay hindi isang dahil interesado tayo, may interest tayong pansarili, kundi yung makadaupan natin siya, makilala natin siya. Hindi yung pangsarili nating interes, kundi upang makilala natin siya ng lubusan. It is essentially a submission. Kailangan ang pagsusuko, mga kapatid. Na isusuko natin ang ating buong sarili sa Diyos. Nasubukan niyo na po bang sumuko sa Panginoon? Umabot na ba kayo sa hangganan ng inyong mga sarili? Mga kapatid? Nawala na kayong tatakbuhan, kumbaga sa eto yung pader, wala na kayong lulusutan pa, wala na kayong pupuntahan, tatakbuhan pa. Kanino kayo tatakbo? Hindi po ba? Sa Panginoon. Ang kailangan lang natin ay full submission. Ano pa? This process gives us life with God. That is to say, it puts into a new and lovely relationship with God. Ang prosesong ito ang nagbibigay sa atin ng buhay sa Diyos. Na ang ibig sabihin, ay nilalagay tayo sa isang bago at napakagandang relasyon sa Kanya, sa Panginoon. Wherein He becomes an intimate friend. Ang sabi nga, isa siyang kaibigan, ang ating Panginoong Jesus. He is a friend that sticks closer than a brother. Mga kapatid, we are now at home with the one whom we feared or never knew. Amen? At home ba kayo sa Panginoon? Hindi ba kayo naiilang pag lumalapit kayo? Dapat hindi tayo naiilang. Tulad ng isang magulang sa anak. Ano po? Tulad ng isang anak sa magulang. At home tayong magsabi ng ating pangangailangan. At home tayong magsabi kung ano ang ating nararamdaman. Tingnan niyo si Haring David, maging ang kanyang mga kaaway. At home siyang sabihin lahat sa Panginoon, patayin mo sila, Panginoon. Dahil ganito ang ginagawa nila sa akin. Nasasabi niya ang lahat ng kanyang pighati sa puso. Hindi siya nag-aatubiling magsabi at dumaing sa Panginoon sa kahirap na kanyang nararamdaman. Di po ba si Haring David? Bago na talagang tanggapin ang kanyang pagiging hari, katakot-takot na pagsubok ang pinagdaanan niya, nagpunta siya at nagtago sa mga yungib, sa mga bundok. Maging ang kanyang mga magulang, maging ang kanyang mga kamag-anak mismo, ay tinalikuran siya sapagkat hinahanting siya ni Haring Saul upang patayin. Pero pag-aralan nyo ang awit at makikita nyo ron kung paano manalangin si Haring David. Kung paano niyang binubuksan ang kanyang puso sa Panginoon. Bukas na bukas. Wala siyang tinatago, wala siyang pinagkakaila sa Panginoon. Dapat ganyan din tayo, mga kapatid.
Dahil kailanman hindi nasusupresa ang Panginoon sa ating mga daing. Kilala na tayo bago pa man natin sabihin. Alam na niya na ito ang ating mga sasabihin dahil siya ang Diyos. He knows all things. He is omniscient. Basa niya ang mga laman ng ating kaisipan, maging ng ating puso. Nababasa niyang lahat yan sapagkat siya ay Diyos. At nauunawaan niya kung ano sinasabi ng ating mga puso. At meron siyang kaparaanan kung paano niya tayo itutuwid sa mga bagay na ito. Sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit ko sinasabi ito? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Bakit ko sinasabi ito? Bilang anak ng Diyos. Huwag kayong mag-atubili, dumaing sa Panginoon. Yan lang ang hinihintay niya sa bawat isa sa atin. Maging vocal tayo sa mga needs natin. Kasi hindi tayo makapagsisinungaling sa Diyos. Alam niya. Balakin pa lang, alam na niya. Huwag tayong mag-atubiling lumapit, sabi nga ng kasulatan. Dahil siya ang ating muog at lakas na laging handang tulong sa ating mga pangangailangan. Amen po mga kapatid! Praise the Lord! Ang sabi, this process gives us life with God. That is to say, it puts into a new and lovely relationship with God, wherein He becomes an intimate friend. We are now at home with the one whom we feared or never knew. Hindi na tayo dapat matakot sa Kanya. Or, hindi natin siya kilala, kaya ang Diyos ang nagpapakilala sa atin eh. Kung minsan tayong taong nagkukulang para makilala natin ang ating Diyos eh. Pero ang Diyos natin, gustong-gusto niyang makilala natin siya para matulungan niya tayo. Mga kapatid, alam niyo ba yun? Kaya nga sabi, 1 Peter 5:7, ibigay mong lahat sa akin ang iyong kabalisahan sapagkat nagmamalasakit ako sa iyo. Sabi ng Panginoong Hesus yan. Nagmamalasakit. Kaya't ano pa ang ating mga hinihintay? The possibility of this is free and universal invitation to everyone. Ito ay libre. Ito ay para sa ating lahat. Iniimbitahan niya tayong lahat. The bread of life is ours for the taking. Siya sa atin. At nasa sa atin lamang yan kung tatanggapin natin siya. The only way to that new relationship is through Jesus. Without Jesus, there is no relationship with God. Without Him, it is still impossible. Nor searching of the human mind or longing of the human heart can fully find God apart from Jesus. Kung wala siya, napaka-imposible. Kahit ano pang hanap mo bilang tao, kahit ano pa ang lunggatin ng puso mo, kaya mo siyang makita. Pero hindi mo siya makikita kung wala si Jesus sa buhay mo. Kaya nga po, napakahalaga ng ebanghelyo na marinig ng mga tao. Mga kapatid. At bilang pangwakas ang sabi, at the back of the whole process is God. It is those whom God has given Him who come to Christ. Ang Diyos ang nagkaloob sa atin para makalapit tayo kay Kristo. God not only provides the goal, hindi lamang siya ang nagbigay ng layunin. He moves in the human heart to awaken desire for Him.
Kinikilos niya ang puso ng tao upang magising, upang hangarin natin si Jesus. Siya ang kumikilos sa ating mga puso. At inaalis niya to take away the rebellion and the pride which would hinder the great submission. Siya ang dahilan. Siya ang gumagawa sa ating puso upang alisin ang rebellion at ang pride na makakahadlang upang tayo ay magpasakop sa Panginoon. We could never even sought Him unless He had already found us. Imagine that. Hindi nga natin hahangaring hanapin siya eh. Hahangarin natin hanapin siya kasi nakita na niya tayo. At alam niya mananampalataya tayo sa Kanya. Sa Kanyang anak na si Jesus, mga kapatid. Napakahiwaga ng pag-ibig ng Diyos. Isang bagay lang ang nakakasiphayo sa Panginoon. Alam niyo po ba yun? Ito ay ang masuwaying puso ng tao. Tatanggapin mo ba o tatanggihan ang tunay na buhay? Nakatune in po ba tayo sa ano? Mga kapatid, yung mga naririto at yung mga nasa social media, nais kong sabihin ito sa inyo. Tatanggapin mo ba o tatanggihan ang tunay na buhay? Kung buhay ang pipiliin mo, mararanasan mo ang tunay na kagalakan at contentment. Pagkatapos ng buhay dito sa lupa, may naghihintay sa iyong katuparan ng tunay na buhay na walang hanggan doon sa piling niya. Ito ang pinakadakilang karangalan na madadaya ka kung hindi mo tatanggapin. Dahil si Jesus lang ang kailangan nating lahat sa buhay na ito. Dito sa lupa, hanggang doon sa langit. Anong sabi ng mga anak ng Diyos? Amen! Amen! Amen and amen. Aming Diyos. Sige po, iyuko natin ang ating ulo at buksan natin ang puso natin sa Panginoon sa mga sandaling ito. Kausapin natin siya. Buksan natin ang ating mga puso. Huwag tayong mag-atubiling magsabi sa Kanya ng nilalaman ito. Aming Ama, wala kaming masabi, kundi tunay na pasalamatan ka. Napakabuti ng inyong hangarin sa bawat isa sa amin. At hindi mo ipinahayag ang katotohanan ng ikaw lamang ang nag-iisang Diyos. Ikaw ang Diyos na pinakamakapangyarihan, wala nang iba pa. Kundi hinayaan ng magkatawang tao ang iyong anak na si Jesus upang maunawaan ang aming dakilang tagapagligtas, ang aming mga nararanasang kapighatian, hirap, at mga suliranin sa mundong ito. Nagpapasalamat kami sa patuloy na paalala mo sa amin na kung sino kami sa iyong harapan at kung gaano mo kami binigyan ng pagkakataon at ibukod sa nakararami. Noon pa man, hindi pa man kami pinanganganak, inaayos mo pa lang ang pundasyon ng mundo, Panginoon, ay pinili mo na kami upang makilala ka namin sa pamamagitan ni Jesucristo,
ang iyong anak na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Kumilos ka, Banal na Espiritu, sa aming mga puso. Binigyan mo kami ng kakayahang maniwala at manampalataya na hindi ang buhay na ito ang pinakamahalaga, kundi ang buhay sa piling ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, doon sa langit, sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. Salamat sa katotohanan ito na lubusang nagpapalaya sa amin upang pakamahalin ka, pakaibigin ka, at paglingkuran ka ng buong kalayaan. Hayaan mo may sa katuparan ng iyong mga anak the purpose of your calling them. The purpose of your calling them, bringing them to your kingdom, Panginoon. Iniligtas mo kami. Hindi lamang para sa aming kapakanan, kundi para sa kapakanan ng mga nakararami na kailangang marinig nila ang napakabuting balita sa pamamagitan ng iyong anak na ipinagpakasakit sa krus para sa aming kaligtasan. Tinatanggap po namin ito ng buong puso at pinaniniwalaan. At hayaan mong Panginoon, sa bawat hakbang ng aming buhay, lagi naming alalahanin ang pagpapakasakit na ginawa ng iyong bugtong na anak upang kami ay makalaya at malayang makapasok sa trono ng iyong kahabagan sa tulong ng banal na Espiritong ipinagkaloob mo sa amin. Tunay na pinupuri ka namin, dinadakil at pinasasalamatan. Turuan mo kami na labusang isuko ng buong buo ang aming mga buhay sa iyong mga kamay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, na aming Panginoon at sariling tagapagligtas, ito po ang aming samo at kahilingan. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Amen and amen! Thank you, Lord! Sige, awitan po natin ang ating Panginoon.